Lahat tayo ay may kani-kanyang talento at kakayahan na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. Kaya sa halip na panghinaan ka ng loob dahil sa iyong mga negatibong kapaligiran, ay huwag kang paapekto. Bagkus ay magpatuloy ka lang sa iyong mga mithiin sa buhay na puno ng positibong pananaw. Bilangin mo ang iyong natatanging kakayahan dahil yan ang susi patungo sa inyong inaasam-asam na tagumpay. Sa munang edad ni Joshua ay kinahiligan niya ng humawak ng lapis at gumuhit ng kung ano-ano. Para sa kanya ay mas salilibang siya sa tuwing na iguguhit niya ang kanyang nais. Lahat ng nakikita niya sa paligid ay kanyang ginuguhit tulad ng bahay, tao, tulay, halaman, hayop, maging ang mga magagandang tanawin. Mahiyain si Joshua at dahil sa wala siyang kalaro, kung kaya sa pagdodrawing niya na lamang na ilalabas ang kanyang nararamdaman. Kumbaga makikita mo ang kanyang emosyon sa kanyang ginuguhit. Malawak ang imahinasyon ni Joshua kung kaya walang limitasyon ang kanyang ginuguhit. Katulad ngayon, gumuguhit na naman siya ng isang malaking pamilya. Mayroong nanay, tatay at 4 na magkakapatid na parang masaya naglalaro sa bakuran. Kaisa-isang anak lang kasi itong si Joshua at hindi na siya nagkaroon pa ng mga kapatid dahil ayaw nang masundan siya ng kanyang mga magulang sapagkat walang maayos sa trabaho ang kanyang ama. Tumutulong naman sa paghahanap ng paraan ng kanyang ina, subalit kinakapos pa rin sila sa kanilang pang-araw-araw na makakain. Sa katunayan ay palagi naiiwang mag-isa si Joshua sa kanilang bahay upang maibsan ang kanyang pagkabagot, kung kaya ay idinadaan niya na lang sa pagguguhit ang lahat. Joshua, ano na naman bang ginagawa mo? Tignan mo nga tong kwarto mo! Halos mapuno mo ng drawing mo! Galit na sambit ng kanyang ina. Dala ng takot ay mabilis namang kumuha si Joshua ng pambura at pilit nang binubura ang kanyang mga iginuhit. Subalit sa halip na mabura ay mas lalong kumalat pa at naging mas marumi pa ang dingding dahilan upang mas uminit pa ang ulo ng kanyang mga magulang hanggang sa mapalo siya ng mga ito. Tignan mo nga yung ginagawa mo! Sa halip na mabura ay mas naging marumi pang dingding! Sa susunod, pag nakita kitang gumuhit pa sa mga dingding, ay talagang hindi lang palong aabuti mo sa akin. Galit na pagbabanta ng kanyang ama sa kanya. Tay, kung ayaw niyo kung gumuhit sa mga dingding natin, bakit hindi niyo lang po ako bigyan ng drawing book? O di kaya kahit notebook man lang? Pangangatwira ni Joshua sa kanyang mga magulang. Akala niya ay makakalusot na ang kanyang mga pangangatwiran para hayaan siyang gumuhit ng gumuhit sa mga pader ng kanilang bahay. Pero mas nagalit palalo ang kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nakarinig tuloy siya ng kung ano-ano sa mga ito. Sinabi nga ng kanyang ama na hindi sila mayaman na kung ano ang nais si Joshua ay kanilang mapagbibigyan. Dahil masuunahin pa raw nila ang makakain bago ang mga walang kwentang bagay. Upang hindi na humantong pa sa pagpalo uli sa kanya, kung kaya mas minabuti na lang ni Joshua ang manahimik na lamang. Ngunit sa kabila ng pagbabawas sa kanya ng kanyang mga magulang ay hindi nagpaapekto si Joshua. Para sa kanya ay kulang ang araw niya kung hindi siya makaguhit. Kung kaya sa tuwing umaalis ang kanyang mga magulang ay mabilis siyang gumuguhit sa pader at bago umuwi ang mga ito ay sinisiguro niyang nabura niya na ang mga ito upang hindi siya mapagalitan at mapalo. Sa ganoong paraan ay naisa sa katuparan pa rin ni Joshua ang kanyang pagguguhit. Dala ng kamusmusan ay hindi pa talaga magaling si Joshua sa pagguhit. Sa katunayan, yung mga taong ginuguhit niya ay para mga walis tingting lang, kung kaya madalas siyang pagtawanan ng kanyang mga kaklase hanggang sa humantong sa away. Napapatawag naman ng kanyang mga magulang ng kanilang guro, kung kaya pag uwi nila ng bahay ay katakot-takot na sermon at palo na naman ang kanyang matitikman.
Sinabihan ka na namin na tigilan mo ng pagguhit mo dahil wala namang magandang naidudulot. Mabuti pa tumulong ka na lang sa mga gawaing bahay nang sa ganoon magkaroon ka na silbi. Galit na bulyaw ng kanyang ama sa kanya. Hayaan mo na. Ganyan talaga ang mga bata. Medyo may kakulitan. Isa pa, swerte nga natin dahil sa may natatanging talentong anak natin. Pagtatanggol ng kanyang ina sa kanya upang hindi siya saktan nito. Anong talento? Yun ba ang puro walis tingting ang mga niguguhit? Kaya lagi na pagtitripan eh. Kasi sinasabi mong talento ay lagi na sa ating mga pader. Galit na sambit ng kanyang ama. Di bale, ibibili ko na lang ng drawing book ang anak natin nang sa ganoon hindi na niya guhitan ang ating pader. Mahinahong sambit ng kanyang ina. Hindi na nga lang kumibo pa ang kanyang ama, sa halip ay pumasok na ito na silid upang magpahinga. Dahil sa awa at tulong ng kanyang ina ay ibinili siya nito ng kanyang mga kailangan sa kanyang pagguguhit. Lubos naman siya nitong nauunawaan kahit na minsan ay nagagalit sa kanya dahil sa kung saan siya dati gumuguhit sa pader. Ipinagpatuloy nga ni Joshua ang kanyang pagguhit kahit na pinagtatawanan ang kanyang drawing at minsan naman ay tinutokso ang kanyang mga gawa na umaabot pa sa pagmamaliit. Wow! Sobrang ganda naman ng gawa mo! Akalain mo, malnourished ang mga tao, haha! Tukso sa kanya ng kanyang kaklase sabay tawa ng malakas. Upang hindi na humantong pa sa away ay buong pagtitimpi ang ginawa ni Joshua kahit na nakakarinig siya ng kung ano-ano sa mga ito na palalait sa kanya. Alam niya kasing magagalit na naman sa kanya ang kanyang ama kung sakaling magpapatawag na naman ang mga ito ng prinsipal. Sa halip na pansinin niya ang kanyang mga kaklase sa mga palalait ng mga ito, ay nagbingi-bingihan na lamang siya at nagpatuloy sa kanyang pagguhit. Dahil sa ginawa ng kanyang mga kaklase, ay mas naging porsigido palalo si Joshua na matuto magguhit ng maayos. Isang araw, ay pumupunta siya ng pasyalan upang doon ay magpahangin at kumuhit. Base sa mga tanawing kanyang nakikita, ganoon na lamang ang kanyang pagkahiya na hindi niya napansin na marami na palang mga tao ang nakikiososyo at tumitingin sa kanyang ginuguhit. Halos mabingi siya sa tawanan ng mga ito at panunukso. Pakiramdam niya ay para siyang matutunaw dahil sa matinding kahihiyan ng mga oras sa iyon. Dali-dali niyang iniligpit ang kanyang mga gamit at mabilis sa umalis sa lugar na iyon. Subalit, sa kabila ng kanyang mga naranasan ay hindi siya nagpaapekto. Bagkus ay nagpatuloy pa ni siya sa kanyang nakahiligan. Mas minabuti niya na manood ng magagandang mga tanawi sa labas at pagdating niya ng bahay ay doon niya iginuguhit. Maliban doon ay nanonood din siya ng mga tutorial sa video ng tamang pagguhit at kumukuha pa siya ng ibang paraan kung paano mas mapapaayos ang kanyang pagguhit. Akala ng kanyang mga kaklase at ng ibang mga tao na tumigil na siya sa kanyang ginagawa, subalit lingid sa mga ito na sa loob ng bahay niya, mas hinahasa ang kanyang sarili sa pagguhit. Pagtungtong niya na sekundarya ay naging sakitin ng kanyang ama, dahilan upang mas mahirapan pa sila hanggang sa mapahinto na siya ng pag-aaral. Hanggang 3rd year high school lang ang kanyang natapos dahil sa kinakailangan niyang unahin ng pagtatrabaho upang matulungan ang pamilyang nahihirap. Subalit sa kabila ng kanyang pagiging abala sa kanyang trabaho, sa tuwing may oras siya o di kaya ay day off niya ay gumuguhit pa rin si Joshua bilang libangan niya. Sa paglipas sa mga panahon ay mas saging bihasa na nga siya sa pagpipinta kung kaya mas maayos at mas maganda na ang kanyang naiguguhit na maihahalin tulad mo sa isang batikan sa larangan ng pagpipinta. Sa tuwing nakakagawa siya ay ina-upload niya sa kanyang Facebook account dahilan upang marami ang humanga sa kanyang galing. Nagkaroon nga siya ng taga-suporta sa social media at habang lumilipas ang araw ay mas lalo pa nga itong nadaragdagan.
May iba na nagre-request na gumuhit siya ng mga nais ito kung kaya malugod niya namang pinagbibigyan. Marami siyang natatanggap na mga papuri, subalit mayroon din iba na nilalait at inahamak ang kanyang mga gawa. Dahil sa libangan lang naman ni Joshua ang kanyang pagguhit, kung kaya ay hindi siya nagpa-apekto sa mga negatibo. Bagkus ay nagpatuloy pa nga siya sa kanyang ginagawa. Isang araw, habang day off niya, ay naisipan niyang gumuhit muli ng isang larawan. Iginuhit niya doon ang kanyang naging buhay, isang bata na inaalagaan at pinapakain ng isang ama na nakaratay sa higaan nito. Nakaguhit doon ng isang bata na sinusubuan ng ama habang may luha sa mga mata nito. Gumuhit rin siya ng larawan ng isang batang mahirap na nag-aararo sa bukid sa gitna ng tirik na araw habang pawisan. Habang sa kabilang banda naman ay isang batang anak na mayaman at nakasakay naman sa mamahalin at magara nitong sasakyan kasama ang mga barkada nito at may mga hawak na bote ng alak habang ang bibig ng mga ito ay may umuusok na sigarilyo. Dahil sa kanyang ipininta ay marami ang naantig at umabot pa sa milyon-milyong views dahilan ng kanyang biglang pagsikat. Marami ang nagka-interes sa kanyang buhay at marami din ang nag-alok sa kanya ng magandang trabaho. Simula noon ay dumagsa ang maraming tulong sa pamilya ni Joshua. Naipagamot niya ang kanyang ama at kinuha siyang pintor sa isang kilalang kumpanya na may malaking sahod at mga benepisyo. Tuloy-tuloy pa nga ang pagiging sikat niya dahilan ng kaliwatkal ng mga project at mga taong naghatid pa ng tulong sa pamilya niya. Dahil doon ay nakabili siya ng ektadyang lupang sakahan at nakapagpatayo ng malaking bahay. Nagkaroon din sila ng sariling negosyo at nakabili din siya ng pinapangarap niyang sasakyan. Anak, maraming salamat sa iyo. Dahil sa iyo na ipagamot ako sa ospital at gumaling. Ikaw din ang humalili at pumasan ng aking mga responsibilidad. Humihingi din ako ng kapatawaran sa iyo dahil nahinto ko sa pag-aaral. Maiyak-iyak na sampit ng kanya ama sa kanya. Wala po yun, tay. Pamilya po tayo, kaya dapat tulungan po tayo. Bilang anak, responsibilidad ko rin po ang tumulong sa inyo upang mapagaan ang inyong mga gawain. Mahal ko po kayo ni inay, tay. Kaya lahat ay gagawin ko para mapabuti pa at maiahon sa kahirapan ng ating pamumuhay. Tugon ni Joshua sa kanyang ama. Maraming salamat, anak. Dahil sa kabila ng pagbabawal ko sa iyo sa pagguhit mo at kahit na maraming negatibong tao ang naninira at tumalait sa iyo, ay hindi ka nagpapaapekto. Kaya sobrang proud ako sa iyo, anak. Masayang masaya ako dahil naging anak kita. Sambit ng kanyang ama. Salamat din po, tay. Kayo ni inay ang inspirasyon ko, kaya palaging positibo ang aking pananaw sa buhay. Nais ko pong ibigay sa inyo ang marangya at maginhawang pamumuhay, itay. Salamat sa Panginoon dahil dininig niya ang aking mga panalangin at hindi tayo pinabayaan. Tugon ni Joshua sa ama at niyakap niya ito na mahigpit kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Napayakap naman ng kanya ama sa kanya ng ubod ng higpit dahil sa labis itong kasiyahan na nadarama. Ipinagpatuloy nga ni Joshua ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Dahil doon ay mas bumukas pa ang mga magagandang oportunidad para sa kanya. Salamat sa iyo, Panginoon, sa tulong at awa mo para sa akin. Bulong ni Joshua habang masayang tinitignan ang buong kapaligiran. Sa kabila ng magaganda ng kanyang mga narating sa buhay, ay hindi pa rin nakakalimot si Joshua sa pagpapasalamat sa Panginoon. Sa katunayan ay nagbibigay siya ng donasyon para sa simbahan at tumutulong sa mga taong hirap din sa buhay. Dahil sa kanyang pagiging mabait at mapagkawang-gawa sa kapwa, ay mas minahal pa siya ng mga tao at mas hinangaan. Labis-labis ang kanyang pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga biyayang natatanggap.
Naging matayog man ang kanyang narating, subalit hindi malilimutan ni Joshua ang minsang isang bata na mahilig gumuhit gamit lamang ang lapis. Isang batang may determinasyon at puno ng mga positibong pananaw sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!